Bakit? Hindi ka pa ba tapos sa kwento mo? Gusto ko sanang marinig para naman bukod sa kanila, may alam din ako. O baka naman gusto mo na ako na lang ang magkwento para naman masabi ko kung ano ba talaga ang totoo. Wala kaming relasyon ni Makoy. Ginahasa niya ako. Narinig mo? Pinagsamantalahan niya ako. Pinagsamantalahan? Sus, hindi ka man lang pumalag tapos sasabihin mo ni-rape ka? Huwag ka na magmalinis. Masyado ka na marumi para lusutan pa ang pagiging makati at kataksilan mo. Huwag kang lumapit sa akin. Napakabaho mo. Nakakadiri ka. Nakakadiri? Baka nakakalimutan mo kung gaano mo pinagnasahan ang katawan na to. Bakit hindi mo subukang hawakan? Ayaw mo ba akong hagkan? Lumapit ka, Makoy. Sige na. Halika na. Hindi. Wag. Taon 1996, Quezon, bandang 5:00 ng hapon. Paisa-isa na lamang ang mga mamimiling pumapasok sa pwesto ni Sheila kung saan nagtitinda siya ng iba't ibang grocery item. Masaya naman siya sa kanyang kinikita araw-araw at malaking bagay na rin para madagdagan ang kanyang ipon. Bagamat may maayos na trabaho ang kanyang asawang si Ronnie, kailangan niya pa rin kumayod para sa kanyang sarili, lalo na't sa asawa niya umaasa ang buong pamilya nito, maging ang kapatid noon na may asawa na. Magkakasama sila sa iisang bubong na pagmamay-ari ng yumaong ama ni Ronnie. Habang nagsasara ng kanyang pwesto, agad naman siyang nilapitan ni Mang Eduardo upang tulungan ang babae na noon ay mababakas na sa muka ang matinding pagod. Bakit kasi hindi ka kumuha ng katuwang mo dito sa tindahan mo? Ako na nga riyan. Ay nako, ang bigat pa naman nito. Salamat po, Mang Eduardo. Ay, dagdag gastos pa po kung kukuha pa ako ng makakatulong. Yung ipansasahod ko po, iipunin ko na lang. At saka, sanay naman na po ako. Nahihirapan ka naman, lalo na dyan sa pagbubuhat ng bigas. Aba, kung tutuusin ay marami kang pwedeng maging katuwang. Si Laika, hindi pa naman kabuwanan na. Pwede pa siya magbantay dito, o di kaya naman ay yung mga kapatid ng asawa mo. Si Laika ho, medyo maselan raw ang pagbubuntis, kaya hindi po siya pwede. Si Andoy naman, ayun, abala sa mga alaga niyang manok na panabong. Ni wala nga pong panahon para alagaan yung asawa at nanay niya eh. Dito pa kaya? Ay, ang hirap ng ganyan, iha. Alam mo, kaya nyo naman kung tutuusin eh. Bakit hindi na lang kayo bumukod? Ang totoo ho niyan, kaya wala akong tigil sa pagtatrabaho para po makaipon at gusto ko na rin po talagang bumukod. Ilang beses ko na rin hong kinausap ang asawa ko. Siguro ho, nahihirapan din siya at alam niya naman ang kalagayan ng pamilya niya, lalo na po yung nanay niya. Alam mo, kasalanan ni Gina yan at nung asawa mo. Pati ba naman ikaw kailangan madamay sa pagsasakripisyo para sa buong pamilya niya? Ay, nako, ewan. Siya, sige na. Umuwi ka na't magluluto ka pa ata ng paninda mo ngayong gabi. Oo nga po eh. May order po ba kayo? Sige. Dalhan mo ko ng 7 pirasong pritong manok. Idaan mo na lang sa bahay mamaya pag naglako ka na. Babayaran ko na lamang bukas, ha? Sige po. Salamat po ulit, Mang Eduardo. Mauna na po ako sa inyo. Nagmamadali nang naglakad si Sheila pauwi sa kanilang bahay. Mahigit 15 minutong paglalakad. Malayo-layo pa, naririnig niya nang nagtatatalak ang kanyang biyanan na si Aling Gina, na noon ay nakaupo sa kanyang wheelchair dahil putol na ang kanang paa noon, dala ng sakit na diabetes. Gabi na naman, wala pa rin sinaing. Kung kaya ko lang magkikilos, kanina ko pa ginawa yan. Ikaw, Andoy, kung hindi ka maghapon sa sabungan, maghapon mo namang hinihimas yung mga manok mo. Yung asawa mo, maghapon naman nakakulong dun sa kwarto. Masama yata ang pakiramdam. Hindi mo man lamang inaasikaso. Naibuntis lang yun, hindi yung baldado. Tsaka may paat kamay pa rin yun. Sigurado ako tinatamad lang yung maglinis at magluto. Alam nyo naman, hindi naman sanay sa mga gawaing bahay yan. Tsaka, wag na nga kayong maingay. Pauwi na rin naman si Sheila. Nandito na po ako. Mano ho, Nay? Ay, masyado mo namang inuubos ang oras mo sa palengke. Maghapon bang may bumibili? Ay nako,
Napakakalat ng bahay. Hindi mo man lang binibigyan ng panahon. Nay, nandyan naman po si Laika. Hindi po ba siya? At talagang kay Laika mo iaasa? Alam mo naman buntis yung tao. Paano na lang kung mapano siya, ha? Aba, buti kung kaya mo kung bigyan ng apo, mukha namang malabo magkaanak pa kayo ni Ronnie. Sana nga'y magkaanak na siya. Ay nako, kahit sa ibang babae pa. Nay, wala ho akong problema. Ilang beses na ho ako nagpatingin sa doktor. Anong ibig mong sabihin? Ang anak ko may depresya? Hoy, wala sa lahi namin ang baog. Magluluto na ho ako, Nay. Kita mo? Ang bastos. Ano na naman ay papaulam mo sa amin ngayon? Huwag mong sabihin na binabad na manok na naman ang iluluto mo. Abay, napupurga na ako dyan. Kung mahihintay niyo po, bibilhan ko kayo ng gulay pagkatapos ko maglako mamaya. Gulay na walang kalasa-lasa o baka nga panis na. Ay, buisit na buhay to. Kung hindi lamang ganito ang lagay ko, hindi sana ako mamumroblema. Kaya ko magluto na maayos at pagsabay-sabayin ang trabaho dito sa bahay. Nay, masyado naman kasi kayong mareklamo. Buti nga may ulam pa tayo eh. Siya nga pala, Sheila. Pahiram naman muna ako ng 1,000 bukas Pampusta ko lang. Baka sakaling swertehin. Babayaran na lamang kita pag nanalo. Tumango na lamang si Sheila bilang tugon kay Andoy. Sabay pumunta sa may kusina at kinuha ang inihanda niyang pipirituhin. Natimplahan na at binabad niya na yon sa rekado bago siya pumunta sa palengke nung umaga. Habang nagpiprito, naglilinis din siya ng kusina, nagsaing at hinugasan ang sandamakmak na hugasin sa lababo. Samantala, ang kanyang biyanan wala pa ring tigil sa pagpaparinig. Hindi niya maiwasan na mapapikit at mapabuntong hininga na lamang sa kanyang mga naririnig na masasakit na salita. Mahirap kasi kapag maraming gustong patunayan sa buhay, hindi makontento. Parang ikayayaman ng pagsasayang ng oras sa palengke at pagtitinda ng manok. Ipinapahiya pa ang kuya ninyo. Sigurado iniisip ng mga tao na hindi sapat ang sahod ng kuya mo na naturingan na nagbabarko pero parang laging kapos na kapos ang asawa. Siguro nga pinag-uusapan na tayo o pinagtatawanan ng mga kakilala natin dahil sa ginagawa ng babaeng yan. Ay! Sa sobrang inis ni Sheila, hindi niya na maiwasang mapalakas ang tunog ng mga pinggan na kanyang hinuhugasan hanggang sa aksidente ng mabasag ang isa sa mga baso. Napapailing-iling na dinampot ang bubog at babasaging pinggan nang bigla na lamang siyang nasugatan. Aray! Ay, kasi naman nakakainis. Agad niya namang hinugasan ang kamay na noon ay nagkaroon ng katamtamang laking sugat na nagdugo ng bahagya. Napalingon siya nang marinig ang boses ng kanyang biyanan na noon ay nakiusisa sa kung ano ang nabasag sa kusina. Ano yan nabasag? Nagdadabog ka? Anong gusto mo? Akong gumawa ng mga yan? Aba, alam mo Sheila, kung napapagod ka na, kasalanan mo naman yan dahil ikaw may kagustuhan sa lahat ng ginagawa mo. Kung nananahimik ka na lang dito sa bahay at inaasikaso mo mga gawain dito, di sana walang tambak na hugasin dyan. Tapos magdadabog-dabog ka. Kung gusto mo, basagin mo na lahat yan para wala ka nang huhugasan. Hindi ho ako nagdadabog. Sadyang wala lang ho talaga akong ginawang tama sa paningin ninyo. Aba, wala kang karapatang magsasagot ng ganyan. Asawa ka lang ng anak ko, kaya huwag mo akong pinagsasalitaan ng ganyan. Hindi pa rin maawat sa pagsasalita si Aling Gina, kaya nagpatuloy na lamang si Sheila sa kanyang ginagawa. Maya-maya, dumating naman si Makoy at dumiretso sa kusina. Ano yan, Nay? Grabe naman. Pagkalis ko, kuda kayo ng kuda. Ngayon nandito na ako, kumukuda pa rin kayo. Ay, nagugutom na ako. May pagkain ba? Uy, may baho pa naman pala. Akin na lang to Tsaka, pahingi ako nitong... Sandali, wag yan. Pambenta ko yan Anak nang, pinagdadamutan mo ba ako? Aba, ayos ka. Ang dami pa niyan Sige na, kunin mo na. Saan ka na naman ba kasi tumambay at ngayon ka lang umuwi? Hindi ka nga nagtanghalian Tingnan mo nga yung tsura mo. Konting-konti na lang ay luluwa na yung mga mata mo at mukha ka ng tuyot na daing. Ay, dami naman sinasabi. Kulang lang ako sa ligo. Napasarap yung pagsusugal kanini. Panalo na sana, nabawi pa nung huli. Buisit na yan. Nagkautang patuloy ako sa tropa ko. Baka naman may pera ka dyan, Nay. Babalik ko mamaya. Tigilan mo nga ako. Wala akong pera. Abay, mahigit 1 buwan nang hindi nagpapadala ang kuya mo.
O baka naman, ibinulsa na nung isa dyan. Imposible namang hindi makaalala yung... Hindi ko ho gagawin yan. Tsaka siguradong uuwi siya ngayong buwan kaya hindi siya nagpadala ng pera. O paano? Ngangangan na lang kami. Paano pambili ko ng gamot at ibang pangangailangan? Ako na lang ho munang bahala habang wala pa siya. May naitabi naman ho ako kahit papano. Kaya sana naiintindihan niyo kung bakit kailangan kong dumiskarte. Dahil sa mga ganitong pagkakataon, wala ho tayong ibang mapagkukunan. Lalo na't si Ronnie lang ho ang nagtatrabaho para sa ating lahat. Wala akong karapatang magsalita ng ganyan. Kung yung anak ko nga mismo hindi nagsasalita sa akin tapos ikaw nasampid ang... Ay, matuto kang lumugar, Sheila, ha? Napailing-iling na lamang ang babae at hindi na sumagot pa. Nagmadali na siya sa pagpiprito at nang makatapos, inilagay niya na yon sa may katamtamang laki ng sisidlan sa pagtitinda. Nagtira lamang siya ng ilang piraso na pang-ulam nila para sa hapunan. Agad na siyang umalis at ibinili na lamang kay Andoy ang iniin-in pang kanin. May mga suki na si Sheila sa palengke, kaya naman madalas mabilis maubos ang kanyang paninda. Bahagya siyang napahinto nang bigla na lamang na... Di ba naman bibilhin ko, sasabihin ko pa sa'yo? Ang pira naman, oh. Akin na yung wallet mo. Makoy, sandali naman. Akin na yan. Kita mo na? Dami mo naman palang pera, pagdadamutan mo pa ako. Ayos. Huwag ka mag-alala, kapag nanalo ako sa sugal, may balato ka sa akin. Patawa-tawa pang tumalikod ang binata habang nagpipigil naman si Sheila sa sobrang inis. Ayan na naman. Iisang laman. Talaga bang hindi man lamang nila ako tinirahan ng ulam? Ay, wala talaga silang pakialam sa akin. Hindi na nga ako tinirahan ng pagkain tapos hindi pa rin nila hinugasan tong pinagkainan nila. Hindi ko hugasan yan. Akala nyo, ha? Lumabas na lamang si Sheila para bumili ng noodles at yun na lang ang kanyang inulam nung gabing yon. Habang nagluluto si Sheila, siya namang labas. Bata pa naman ako at hindi pa rin naman ako nawawalan ng pag-asa. Pasasaan ba't sa tamang panahon, magkakaroon din kami ng anak ni Ronnie. Hindi naman kami nagmamadali eh. Isa pa, tama lang na hindi muna kami magkaanak, lalo na't wala pa naman kaming sariling bahay. Ayaw ko ng sus! Ang sabihis dito sa bahay, o baka naman sadyang burara ka lang. Excuse me, makaburara ka naman dyan? Hindi ba pwedeng hindi lang sanay sa trabaho dahil lumaki kami na may katulong sa bahay at kahit 10 pang katulong nyo noon, hindi excuse yun para di pag-aralan ng mga gawaing bahay. At saka, mula nung pumatol ka kay Andoy, kasama na doon ang katotohanan na iniwan mo ng magandang buhay na kinalakihan mo. Ay, malay ko ba naman na hindi niya kayang tuparin ang mga pangako niya sa akin? Pero okay na rin naman, hindi niya naman ako pinababayaan at naibibigay niya pa rin naman ang mga pangangailangan ko, lalo na ngayong buntis ako. Pasasaan ba't kapag may anak na kami, sigurado maghanap na siya ng trabaho. Huwag ka mag-alala, nasisiguro ko na kaya naman ni Andoy na dumiskarte para sa anak namin. Sana nga, kawawa naman yung bata at malaki rin ang gastos para sa panganganak. Kaya sana hanggat malayo-layo pa, makaipon man lang kayo. Teka, minamanduhan mo ba kami? Siguro iniisip mo, manghihingi na naman kami kay Kuya Ronnie, kaya ka nagkakaganyan, no? Gosh, hindi ka nga pinapadalhan? Siguro may iba na yung pamilya. Sa bagay, bakit nga naman siya magtsatsaga sa losyang na katulad mo? Alam mo, Laika, kaya magkasundo kayo ni nanay kasi parehong-parehong tabas ng dila nyo. Alam mo, gutom lang yan. Ayan, kumuha ka ng tasa at humigop ka ng sabaw. Baka sakaling may magandang lumabas dyan sa bibig mo. At pagkatapos, hugasan mo yung mga pinggan kasi sa pagkakaalam ko, wala ni isang hugasan dyan bago ako umalis kanina. Tsaka tandaan mo ha, parte din ako ng pamilyang to. Hindi ako tau-tauhan at lalong hindi ako katulong. Ubusin mo yung noodles mo. Humanda ka, isusumbong ko lahat ng mga sinabi mo kay nanay. Ewan ko na lang kung hindi ka niya palayasin dito. Talaga? Ako palalayasin? Mukhang malabong mangyari yan. Baka pag wala na ako sa bahay na to, wala ka na makain. At saka, gusto mo magsumbong? Sige, hindi naman nabago yan. Dagdagan mo pa para mas maniwala siya. Hihintayin kong pagsusumbong mo dahil alam ko na dyan ka lang naman magaling. Padabog na tumalikod si Laika na noon ay pikon na pikon kay Sheila. Napangisi na lamang ang babae at umupo sabay kumain ng hapunan.
Kung hindi lang talaga ako nagtitimpi, lagi kitang papatulan. Kung hindi ko lang iniisip si Ronnie, gustong-gusto ko na kayong layasan at bahala na kayo sa buhay ninyo. Pagkatapos kumain, dahil naaalibadbaran na rin siya sa rami ng hugasin sa lababo, hinugasan niya na lamang yun, sabay nagligpit ng kalat sa sala. Alam niyang magbubunganga na naman ang kanyang biyanan kapag makalat ang kusina at ang loob ng bahay. Siguradong siya na naman ang pagagalitan. Bandang 11:00 na ng gabi nang siya ay matapos sa pagliligpit. Naghilamos na lamang yun at nagsipilyo bago pumasok sa kanyang kwarto. Nalungkot pa siya nang titigan ang kanyang sarili sa salamin. Hindi na siya gaanong nakakapag-ayos dahil sa dami ng kanyang ginagawa. Ay, paano nga kung dumating ang araw na hindi na ako kamahal-mahal sa paningin ni Ronnie? Paano kung maghanap na siya ng iba? Ay, bakit ba ako nag-iisip ng kung ano-ano? Mahal niya ako at nangako siya sa akin na ako lang ang kanyang mamahalin. At kahit anong mangyari, hindi masisira ng kahit na anong pagsubok ang pagmamahalan namin. Kailangan kong maging matatag para sa atin, Ronnie. Kumuha si Sheila ng pamalit na damit. Bahagya namang nakaawang ang kanyang pinto nung mga oras na yun dahil nakalimutan niyang isara. Mula sa maliit na awang, nakangisi naman si Makoy na noon ay pinagpapantasyahan ang magandang hubog ng katawan ng asawa ng kanyang kuya. Ang swerte naman talaga ni kuya. Bukod sa maganda na, napakasipag pa ng asawa. Dapat ganito rin ang mapangasawa ko, yung maaasahan, yung tipong kaya akong buhayin. Ay, kung sakali, papatulan niya kaya ako? Tutal, lagi namang wala si kuya. Siguradong... Ay, makatulog na nga lang muna. Nung mga oras na yun, biglang napalingon si Sheila sa may bahagyang nakaawang na pinto. Napansin niya na parang gumalaw yun ng kaunti. Agad siyang lumapit doon, hawak ang kanyang hinubad na damit at bahagyang sumilip sa labas ng pintuan bago tuluyang isinara. Ilang sandali pa, humiga na si Sheila sa kanyang kama. Ang sakit ng katawan ko. Nakakapagod talagang maging alipin ng salapi. Agad siyang nakatulog at muling nagising bandang 4:00 ng madaling araw. Pagkabangon niya sa kama, nagluto na siya ng almusal para sa kanyang mga kasamahan sa bahay. Nauna na rin siyang kumain at nag-asikaso ng kanyang sarili. Pumili siya ng bagong damit at bahagyang nag-ayos. Napangiti siya sa kanyang nakita sa harap ng salamin dahil matagal niya nang hindi nagagawa yun. Oh, palaban pa rin naman pala tong beauty ko eh. Ay nako, tama na nga to. Baka kapag napansin pa ng mahal kong biyanan, gawin pa tong issue. Ay, ang hirap naman kasing kumilos kapag bawat galaw mo'y binabantayan at lahat na lang minamasama. Ilang minuto na lamang bago mag-5:00, may narinig si Sheila na tricycle na tumigil sa harap ng kanilang tarangkahan. Agad siyang lumabas para usisain kung sino yon. Nang matanaw niya ang noon ay bumababa sa tricycle na si Ronnie, ay napatakbo siya sa tuwa. 5 buwan na rin mula nang huling bumaba ng barko ang kanyang asawa. Mahal! Kumusta ka na? Sabi ko na nga ba uuwi ka eh. Miss na kita. Okay lang naman ako, mahal. Bukod sa miss ko ng napakaganda at napakabait kong asawa, ang bango-bango mo naman. At parang nakaayos ka yata ngayon ah. Kaya feel ko mag-ayos ngayon dahil paparating ka. Ay, buti na lang talaga, naabutan mo ako. Papunta na sana ako sa palengke. Marami nang mamimili kapag ganitong oras. Nako, napakasipag naman talaga ng misis ko. Dahil dyan, hindi ka muna magbubukas ng tindahan ngayon. Pwede ba yon? Pwede bang ako naman munang asikasuhin ng mahal ko? Oo na. Akin na yung mga bitbit mo. Buti naman at nandito ka na. Ang dami nating dapat pag-usapan. Bakit? Hindi pa rin ba nagsasawa si nanay?
Hindi eh. Talagang hindi kumpleto ang araw niya na hindi niya ako napagbubuntunan ng galit at inis na hindi naman dapat para sa akin. Ay, pasensya ka na, mahal ha. Alam kong hindi madali at nahihirapan ka na sa sitwasyon. Kaya lang, alam mo namang hindi ako makakampante kung bubukod tayo at ganyan ang kalagayan ni nanay. Buti sana kung may pakialam ang mga kapatid ko. Alam mo naman yung mga yan. Tsaka, sino pa ba naman ang aasahan nila kundi tayo lang? Alam ko na kahit hindi mo sabihin, nahihirapan ka na sa sitwasyon natin. Kaya gusto mo na talagang bumukod, di ba? Mahal, pasensya ka na ha. Pakiramdam ko kasi hanggat hindi tayo umaalis dito, lalo lang silang aasa ng aasa sa atin. Paano naman tayo? Paano tayo bubuo ng sarili nating pamilya kung habang buhay na tayo nakatali sa kanila? Hindi ko naman sinasabi na pabayaan natin sila pero kahit man lang konti, makita natin sila na nagsusumikap. Buti sana kung marunong silang magpahalaga sa lahat ng naitutulong natin sa kanila. Kaso hindi eh. Ayaw ko naman sanang makialam kaya lang ang hirap magbulag-bulagan na habang tayo nagpapakahirap sila lahat. Puro bisyong inaatupag. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Ay, kaya ko naman ang lahat ng pagsasakripisyo. Ang ikinakatakot ko lang sa ngayon ay ikaw. Paano kung hindi mo na kayang sikmurain ang lahat? Paano kung hindi mo na kaya magtiis at pagod ka na sa mga nangyayari at sa pagtrato sa iyo ng pamilya ko? Ay, hindi naman talaga madali. Oo, nahihirapan ako at may pagkakataon na tinatanong ko ng sarili ko kung bakit ako nagtitiis. Pero kapag naiisip kita at alam ko na nahihirapan ka rin, doon ko naiisip na hindi ako dapat sumuko dahil kailangan mo ko. Mahal, nagtitiis ako hindi para sa kanila kundi para sa iyo. Pero tama ka. Hanggang kailan tayo ganito? Huwag kang mag-alala. Balang araw, magigising din sila sa katotohanan na kailangan na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Pangako, aayusin kong lahat ng mahal. Gusto kong maging masaya ka. Gusto ko ring maging malaya ka sa lahat ng ito. Mahigpit na yakap ang ibinigay ni Ronnie sa kanyang asawa at kapwa sila naging emosyonal ng mga sandaling yon. Ilang sandali pa, kumalas sa pagkakayakap si Ronnie nang marinig mula sa may balkonahe ang boses ng kanyang ina. Nagkatinginan muna ang mag-asawa at napabuntong hininga bago nilapitan ang matanda. Mano po, Nay? Salamat. Mabuti naman at umuwi ka na. Akala ko'y nakalimot ka na at pababayaan mo na lamang kami rito. Nay naman, pwede ba naman yun? Ay, pasensya na ho kung hindi ako nakapagpadala sa inyo. Babawi na lang ho ako. Kumusta ho ang pakiramdam ninyo? Ano hong sabi ng doktor nung huling check-up ninyo? Okay lang. Basta nakakainom pa naman ako ng gamot ay hindi naman siguro ako mamamatay at kung sakali man, di mabuti at nang mabawasan ang isipin mo. Ay siya nga pala, bakit nandito pa yung magaling mong asawa? Hindi ko na po muna pinagbukas nung tindahan. Mabuti naman na matutukan niya mga gawain dito sa bahay kahit ilang araw lang. Malapit na tayong pamahayan ng daga at insekto dito eh. Nay, naglilinis naman ho ako bago... Talaga namang ugali mo nang sumagot-sagot ano? Ano, malakas na loob mo dahil nandito si Ronnie? Eh siya, ipakita mo yung sungay na itinatago-tago mo ng... Ay, pagsisihan niya kung bakit sa dinami-dami ng... Nay, tama na ho yan. Wala naman hong ginagawang masama ang asawa ko. Hindi po ba dapat masaya kayo at nagpapasalamat tayo dahil siya nag-aasikaso sa inyo kapag wala ako? Pues, hindi ko kailangan ng... Ayan na. Bilhin nyo kung anong gusto nyo at kung anong mga kailangan nyo. Huwag na kayo nagagalit. Hindi naman ho yan makakabuti sa kondisyon ninyo eh. Sigurado ka bang akin lahat to? Siyempre naman. Huwag na mainit ang ulo, ha? Sige na. Magpapahinga lang ho muna ako dun sa kwarto. Mahal, halika na. Walang imik na sumunod na lamang si Sheila sa kanyang asawa habang magkahawak ang kanilang kamay. Napapataas naman ng kilay si Aling Gina na sinusundan ng tingin ang dalawa. Ay naku, akala mo naman makakabuo. Ang dami-dami kong pera ngayon. Mahal na mahal talaga ako ng anak ko. Sa loob ng isang buwan na pamamalagi ni Ronnie, masaya niyang tinutulungan ang kanyang asawa sa negosyo nito, na labis niya namang ikinatutuwa. Samantala,
Ang kanya namang mga kapatid na sina Makoy at Andoy ay walang ibang ginawa kundi ang humingi ng pera at ipatalo lamang sa bisyo. Kapag hinihindian niya ang mga yun, ay ang nanay naman nila ang mismo nag-aabot ng pera sa kanyang mga kapatid. 1 linggo bago sumakay ulit ng barko si Ronnie, kinausap niya ang kanyang asawa. Sa tingin mo, mas makabubuti kaya kung bubukod na lang tayo o kaya magpapakalayo-layo? Bakit? Akala ko ba ayaw mo? Ay, okay ka lang ba? Napipikon na rin kasi ako, mahal eh. Mukhang wala nang pag-asa magbagong buhay ang mga kapatid ko. Tsaka, hiyang-hiya na rin ako sa iyo, lalo na sa ginagawa ni nanay. Sanay naman na ako sa nanay mo. Siguro kapag naging mabait sa akin yon, dun ako dapat kabahan. Okay lang yon, pero yung asawa ng kapatid mo, nakikigaya din at konting-konti na lang, gusto ko na siyang putulan ng dila. Kinausap ko na si Andoy tungkol dyan. Ay, huwag ka mag-alala. Pumapayag na ako na bumukod tayo ng bahay. Kahit mangupahan na lang muna tayo tapos kukuha na lang ako ng magiging katuwang ni nanay. Agad na napayakap si Sheila sa kanyang asawa at nagpasalamat. Matagal niya na kasing hinihintay marinig yon mula kay Ronnie. Bandang tanghali, umuwi muna si Ronnie para kausapin ang kanyang ina. Bubukod? Bakit? Naliliitan pa ba kayo dito sa bahay? Gagastos pa meron naman ng bahay. Sino nakaisip niyan? Yung magaling mong asawa, no? Nay, ayan na naman kayo eh. Lahat na lang ba ibibintang niyo sa kanya? Sana nakikita niyo rin kung gaano siya kabuti at kung ano nagagawa niya para sa pamilya natin. Nay, asawa ko siya. Nasasaktan din ako sa hindi magandang pagtrato niyo sa kanya. Obligasyon ko na siya'y protektahan. Kaya mo kaming talikuran. Kami na sarili mong dugot laman para sa babaeng yon. Bakit? Hinayaan mo ng tuluyan niya mabilog ang ulo mo at maniwala sa kung ano mang isinusumbong niya sa'yo. Ano bang sinabi niya sa'yo para magdesisyon kang iwan kami, ha? Nay, wala ho siyang sinasabi. Huwag niyo rin hong isipin na pinilit niya ako o binilog niyang ulo ko dahil hindi. Ang totoo, ako mismo nakakita ng maraming dahilan para bumukod. Total, hindi nyo naman siya gusto kahit wala naman siyang ibang ginagawa kundi kabutihan. Ilalayo ko na lang ho siya sa inyo. Wala kang utang na loob. Magulang mo ko at hindi mo mararating kung ano ka ngayon kung hindi kita ipinanganak. Wala kang kwentang anak. Nay, hindi ko nakakalimutan na nanay ko kayo. Isa pa, hindi ko tuluyang tinatalikuran ang obligasyon ko sa inyo. Pero hindi ho sa lahat ng pagkakataon, susunod ako sa kung anong sasabihin nyo. Ayaw ko humanumbat, pero mula ho bata pa lamang, iginapang ko ang sarili ko sa pagtatrabaho para lamang makapag-aral. Dugot pawis at ang masasakit niyong salita na kahit anong gawin ko, hindi ako makakatapos ang naging lakas ko para patunayan ang sarili ko. Sana naman, Nay, bago niyo ako sumbatan, naisip niyo rin kung paano kayo nagpakamagulang sa akin. Maluhaluhang lumabas si Ronnie sa kanilang bahay at napahagulhul naman si Aling Gina dahil sa mga nabitawang salita ng kanyang panganay na anak. Agad namang nilapitan ni Laika ang kanyang biyanan. Okay lang po ba kayo? Grabe naman makapagsalita si Kuya. Alam niyo, Nay, sigurado may kinalaman sa naging pasya niya ang bruha niyang asawa. Siguro kung ano-anong pinagsusumbong kaya nagalit si Kuya. Naku, nakakagigil talaga Sheila niyon. Hindi ko hayang siya lang ang makikinabang sa lahat ng pinaghihirapan ng anak ko. Ang kapal na mukha niya para sirain ang pamilya ko. Hindi ko hayang mangyari ang gusto niya. Sisiguruhin ko na magbabago pang isip ng anak ko. Hindi aalis sa bahay na to si Ronnie. Hindi ako papayag. Habang nag-uusap ang dalawa, bumangon naman mula sa silid si Makoy at nakiusisa sa nangyayari. O Nay, parang hina-high blood na naman kayo dyan. Bakit hindi ka ha-high blood din? Yung kuya mo balak ng bumukod kasama yung magaling niyang asawa. Ano? Aba, paano na tayo? Yan nga ang problema ko. Mamamatay muna ako bago niya tuluyang maagaw ang kuya niyo sa atin. Baka naman mainit lang ang ulo ni Kuya, Nay. Kayo naman kasi. Lagi niyo pinagkakaisahan yung asawa niya. Alam niyo kung ako sa inyo, kung ayaw niyong mga tayong lahat, ayusin niyo yung pakikitungo niyo kay Sheila. Yun lang naman ang solusyon sa problema natin dito sa bahay.
Anong gusto mo? Humingi ako ng tawad sa babaeng yun? Bakit hindi? Nay, paminsan-minsan kailangan yun lunukin ng pride nyo. Hindi nyo naman ikamamatay yun. Lalo ka na, Laika. Masyado mo rin kasing inaangasan si Sheila. Isipin mo na lang kapag nawala siya dito. Kaya mo bang gawin lahat ng ginagawa niya? Ha? Mula sa paglilinis, pagluluto at paglalaba? Di ba hindi naman? Napairap na lamang si Laika dahil sa mga sinabing yun ni McCoy. Ano, tameme ka ngayon, no? Ay. May pagkain ba sa kusina? Nagugutom ako eh. Inubos na ng Kuya Andoy mo. Akala niya nananghalian ka na. Anak naman ng teteng, oh. Hindi niyo man lang ba napansin na natutulog ako? Pambira naman buhay ito, oh. Pingin pera, kakain na lang ako sa karinderya. Ano? Wala ka na naman pera? Nasaan na yung binigay ng kuya mo? Naubos mo na agad? Malamang kaya nga nang hihingi eh. Ay, hindi ka na naman tumitigil sa mga bisyo mo. Kapag iniwan talaga tayo ng kuya mo, pare-pareho tayo magdidildil ng asin at mamamatay ng dilat ang mata. Bunga mo nga, Nay. Sakit sa tenga. Huwag kayong mag-alala. Ipalilibing niya naman siguro tayo. Agad nang umalis ang binata at dumaan sa tindahan ni Sheila sa palengke. Oh, bakit napadaan ka? Hinahanap mo ba ang kuya mo? Hindi. Nagugutom na kasi ako eh. Naubusan ako ng pagkain sa bahay. Baka naman pwedeng makahingi kahit 500 lang. Sa karinderya na lang ako kakain. O baka sabihin mo wala ka na naman benta ha. Ay, ayan, 200. Siguro naman kasya na yan. Alam mo na, pakadamot mo talaga. Ay, sige na nga, pagkakasyahin ko na lang to. Salamat ha. Siya nga pala, pagkaalis ni kuya, baka gusto mong ako na lang ang kasama mong magbantay dito. Total, wala naman akong ginagawa. Nako, hindi na. Kaya ko to. Sanay naman ako mag-isa. Sige na, kumain ka na. Mukhang nalipasan ka na. Okay, ikaw na nga tong gustong tulungan. Ayaw mo pa talaga. Ay, siya nga pala. Parang may nagbago sa iyo ah. Tama, parang gumanda ka yata. Swerte naman talaga ni kuya sa iyo. Okay siya, salamat dito ah. Oo na, sige na. Kung ano-ano na naman ang sinasabi mo. Ay, tutulong daw. Baka lalo lang malugi tong negosyo ko. Para namang hindi ko kilala yung ugali mo. Gagawa ka lang ng paraan para may pambisyo. Ay. Makalipas ang ilang araw, nagulat si Ronnie sa mga pagbabago sa bahay, lalo na ang pakikitungo ng kanyang ina kay Sheila. Pati na rin ng kanyang hipag na noon ay tumutulong na sa pag-aasikaso sa mga gawaing bahay. Gayunpaman, batid niya na pakitang tao lamang ang mga yun, kaya desidido pa rin siya sa kanyang naging pasya. Sa susunod na buwan, pwede ka nang lumipat doon. Nakausap ko na yung may-ari. Salamat, mahal ah. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman pababayaan ang nanay mo kahit lumipat na tayo. Sasamahan ko pa rin siya sa pagpapagamot at titingnan-tingnan ko pa rin sila rito kahit alam kong asiwa sila sa pagmumukha ko. Salamat sa pangunawa mo, mahal ko ha. Alam mo, ikaw talagang pinakamalaking biyaya sa akin ng Diyos. Sorry sa mga bagay na dapat noon ko pa ginawa ha. Yung mga noon ko pa dapat itinama. Mahal ko, huwag ka mag-alala. Okay lang naman ako. Alam mo namang ano man maging pasya mo, kahit pa hindi maging pabor sa akin, tatanggapin ko. Basta lagi mong tatandaan na mahal kita. Handa ako magtiis at magsakripisyo para sa'yo. Ganon kita kamahal. Huwag ka na malungkot. Hindi ba dapat nag-i-enjoy tayo kasi bukas aalis ka na naman? Ilang buwan na naman tayong hindi magkikita. Mamimiss ko na naman ng pinakapogi at pinakamamahal kong asawa. Ikaw ah. Sinulit ng mag-asawa ang nalalabi nilang oras na magkasama at pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, muli nang nagpaalam si Ronnie kay Sheila at sa nanay nito kahit pa batid niya na masama ang loob noon sa kanya. Hinagkan niya pa yun sa noo bilang respeto.
Makalipas lamang ang ilang oras, isang malungkot na balita ang nakarating sa kanila nang maipaabot ang isang aksidente sa kalsada kung saan napabilang si Ronnie sa mga nasa kritikal na kondisyon. Wala sa sariling tinungo ni Sheila ang ospital kasama ang kapatid ni Ronnie na si McCoy. Sumailalim yon sa operasyon, bagamat sagot ng kumpanya ang gastos, maraming kailangang pagdaan ng proseso, kaya naman kailangan muna nilang makakalap ng malaking halaga para sa agarang operasyon. Gaano ba kalaki ang tsansa para mabuhay si kuya? Bahay na lang ang meron tayo tapos ipakikipagsapalaran nyo pa? Paano kung hindi niya nakayanin? Saan na tayo titira? Sa kalsada? Hoy sila, baka naman may mahihiraman ka. Marami ka namang kakilala sa palengke, baka matulungan ka nila. Lahat ginawa niya para masustentuhan lahat ng pangangailangan at pati mga bisyo niyo. Pero ngayon na siyang nangangailangan, hindi niyo kayang tumulong. Hindi niyo kaya magsakripisyo. Kung ayaw niyong tumulong, sige. Pero kapag may nangyari masama sa asawa ko, hindi ko makakalimutan to. Maghinay-hinay ka sa pananalita mong babae ka. Parang ikaw lang ang nagmamalasakit sa kanya. Kung mayroong ibang paraan at kung may mapagkukunan, sa tingin mo ba matitiis namin siya? Nagpahid na lamang ng luha si Sheila, sabay umalis sa bahay at binalikan ang kanyang asawa sa ospital kung saan yun nakakonfine. Dinala niya ang lahat ng kanyang ipon na pera kahit alam niya na hindi yun sasapat. Tumungo muna siya sa may chapel ng simbahan. Tahimik dahil wala ni isang tao roon. Agad siyang nanikluhod at tuluyan ng bumagsak ang kanyang luha. Diyos ko, kaya ko po kahit anong pagsubok, pero huwag naman hong ganito. Huwag niyo naman pong hayaang mawala sa akin ang asawa ko. Mahal na mahal ko po siya at hindi ko po kayang mawala sa akin si Ronnie. Tulungan niyo po ako. Habang patuloy sa pagtangis si Sheila, bigla na lamang may humawak sa kanyang balikat. Isang matanda na nasa edad 70 taon na ang noon ay nakaupo at nababasa niya ang awa sa mga mata nito. Batid ko ang sakit at bigat na iyong nararamdaman. Ngunit wala kang dapat ikabahala. Hindi lamang pera magsasalba sa buhay niya kung hindi pananampalataya. Kung gusto mong iligtas ang asawa mo, sumama ka sa akin. Tutulungan kita. Sino po kayo? At paano niyo po nalaman ang tungkol sa asawa ko? Sabihin na lamang natin na may kakayahan akong basahin ang isip at kilos ng isang tao. Hindi ito ang panahon para maging mahina. Kung gusto mong magbago ang takbo ng buhay mo at makasama pang asawa mo, sumama ka sa akin. Hindi man lamang nagdalawang isip si Sheila nung mga sandaling yun. Natagpuan niya na lamang ang sarili kasama ang matanda na noon ay naghahanda para sa isang ritual. Gaano ho kayo nakakasiguro na pagkatapos ng lahat ng ito ay gagaling ang asawa ko? Mas malinaw pa sa sikat ng araw ang himalang kagalingan at buhay para sa asawa mo. Yun ay kung buong puso mong iaalay ang iyong sarili sa ating Panginoon. Tatanggapin mo siya ng buong puso at isasabuhay mo ang kanyang mga kagustuhan kapalit ng iyong malaking kahilingan. Nakahanda ka ba? Hinawakan ng matanda ang mukha ni Sheila, sabay hinipan yon ng 3 beses sa may ulo. Pagkatapos ay binihisan niya yon ng kulay itim na bestida at tinakluban ng kulay puting tela ang ulo. Pinaupo niya yon sa may isang katamtamang laking bilog habang umuusok
ang maliliit na sisidlan ng insenso at kamangyan na inilagay sa nagbabagang uling. Hiniwa ng matanda ang palad ni Sheila kasabay ng paghiwa nito sa sarili niyang palad at pinatakan ng dugo ang sugat ng babae habang may inuusal na sagradong dasal. Sa pagpatak ng 12:00 ng gabi, tuluyan ka ng magiging kaalib ng ating Panginoon. Iaalay mo ang iyong sarili sa Kanya at paglilingkuran mo siya kapalit ng buhay ng iyong asawa at kaginhawahan sa buhay. Poprotektahan ka niya sa lahat ng pagkakataon. Matapos ang orasyon, kinuha ng matanda ang isang manok at pinugutan ng ulo. Pinatakan niya ang tela na kulay puti na nakatalukbong sa ulo ni Sheila. Pagkatapos ay pinakain siya ng hilaw na puso at atay ng manok. Pinaliguan ng tubig na binabaran ng mahalimuyak na bulaklak at pagkatapos ay pinahiga sa isang madilim na silid at itinali ang kamay at paa. Ipikit mo ang iyong mga mata at buong puso mong damhin ang kanyang presensya. Ikaw at ang aking Panginoon ay magiging isa. Sa bawat pagsapit ng dilim, ang iyong katawan ay pag-aari niya na. Nang mga sandaling yun, bigla na lamang nawalan ng malay si Sheila at tila ba nakulong siya sa isang panaginip. Nakikita niya ang kanyang sarili na pinagsasamantalahan ng isang takot na nilalang na noon niya lamang nakita. Kinaumagahan, sa oras na 6:00 ay nagising siya dahil sa tapik ng matanda. Buti naman at nagising ka na. Ano pong nangyari sa akin? Napatingin yon sa sugat sa kanyang palad at dahan-dahang tumingin sa matanda na noon ay masayang-masaya habang siya ay tinititigan. Huwag ka na maraming tanong. Hindi ka na dapat mabahala dahil wala ka nang dapat alalahanin pa. Balikan mo ng asawa mo sa ospital. Nasisiguro ko na nasa maayos na siyang kalagayan. Dalhin mo ang papel na ito. Kailangan mo itong basahin sa pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, kasabay ng pag-aalay ng buhay upang manatiling buhay ang iyong asawa. Sa sandaling hindi mo magawa ang kasunduan, buhay mo magiging kapalit. Nauunawaan mo ba? Tumango lamang si Sheila at nagmamadali ng umalis. Agad yung tumungo sa ospital at masayang natanggap ang magandang balita na kanyang inaasahan. Maging ang mga doktor ay namangha sa tila ba milagrong paggaling ng kanyang asawa. Walang bahid na sugat sa kanyang katawan, ulo at wala nang anumang nararamdaman na sakit. Inobserbahan pa yon ng mga doktor sa loob ng 3 araw hanggang sa makalabas ng ospital. Habang nasa biyahe pa uwi, hindi pa rin makapaniwala si Ronnie sa mga nangyari. Mahal, sa tingin mo ba himalayan nangyari sa akin? Huwag ka na maraming tanong. Ang importante ngayon, magaling ka na at buhay ka. Hindi ba? Tumango na lamang ang lalaki at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Teka, bakit may sugat ka sa kamay? Wala to. Mababaw lang yan. Nang makarating sa bahay, nagkatinginan ang mga yon nang makita nilang malakas at wala ni katiting na galos si Ronnie o sugat na inaasahan nilang makikita sa ulo nito. Uy kuya, ikaw ba talaga yan? Paanong... Bakit? Hindi ba kayo masaya na buhay ako? Ay, hindi naman sa ganun. Nakakapagtaka lang kasi na nasa critical na kondisyon ka at napakarami mong sugat tapos sa loob lang ng ilang araw magaling ka na. Kahit nga yung mga doktor hindi rin makapaniwala sa nangyari. Sabihin na natin na swerte ako kaya binigyan pa ako ng pagkakataon na mabuhay. Nay, galit pa po ba kayo sa akin? Patawarin mo ko, anak. Mahal na mahal kita.
Hindi ko lubos maisip kung ano mararamdaman ko nang malaman kong nasa bingit ka ng kamatayan. Marahil ay pinakinggan ng Diyos ang aking dasal. Huling-huli ni Laika nang umisi si Sheila nang marinig ang sinabing yon ng kanyang biyanan. Napakunot noo yun at punong-puno rin ng pagtataka. Nang sumunod na araw, nagpasya na ulit si Ronnie na tuluyan ng umalis at emosyonal na nagpaalam sa kanyang asawa. Ngunit nagtaka siya kung bakit hindi man lamang yun yumakap at humalik sa kanya bago siya umalis. Nakatanaw lamang yun at nakangiti habang kumakaway. Sa paglipas ng panahon, marami ang nagbago sa ikinikilos ni Sheila. At isa sa mga nakapansin ay si Laika, ngunit sinasarili niya lamang yon. Madalas niyang nakikita na umuuwi yon bago sumapit ang 6:00. Hindi na rin lumalabas pa para magtinda sa gabi ng pritong manok. Nagkukulong na lamang sa kwarto at lumalabas lamang kapag may liwanag na. Madalas niya rin yung naririnig na parang may kausap sa loob ng silid. Isang umaga. Nay, wala ba kayo napapansin kay Sheila? Para kasing may kakaiba siyang ginagawa tuwing gabi Kasi lagi na lang siyang nagkukulong. Hayaan mo siya. Marami lang sigurong iniisip yan. Alam mo, tama si McCoy. Kesa bumukod pa yan, pakisamahan na lang natin. Ang Kuya Ronnie niyo na lamang ang isipin natin at kung ano may tutulong niya sa pamilyang ito. Hayaan mo siya magkulong sa silid niya kung gusto niya. Siguradong masama pa ang loob niya sa atin. Hindi po ba kayo natatakot? Paano kung may kung anong ritual na ginagawa yan? Alam niyo yon? Baka mamaya may alam siya sa pambabarang o di kaya kulam. At saka, hindi ba kayo nagtataka sa mga kinikilos niya at sa biglaang paggaling ni Kuya? Baka mamaya sumasamba na yan sa demonyo, Nay! Naku! Nang marinig ni Andoy ang sinabi ng asawa, agad noong sinuway si Laika habang hinihimas ang alaga niyang manok na panabong. Ikaw, huwag ka nang gumatong pa sa sama ng loob ni Sheila. Baka mamaya maubos ang pasensya nun at kung anong gawin sa atin. Mahirap magalit ang mabait. Mabuti pa maglinis ka ng bahay at na may ambag ka naman, hindi mo obligasyon na bantayan ang bawat kilos ni Sheila. Magluto ka na may makain tayo. Napairap na lamang si Laika, ngunit wala siyang nagawa kundi sundin ang sinabi ng kanyang biyanan. Mula sa likuran, nagsisigaw si McCoy at tinatawag ang kanyang kapatid na si Andoy. Ano ba yun? Tol, yung 3 panabong mong manok, patay na. Ano? Paanong patay? Buisit naman Napamura pa ang lalaki nang makita ang mga patay na panabong. Lintik! Sino kaya may gawa nito? Napasuntok pa yun sa poste ng kubo na malapit sa kulungan ng kanyang mga alaga. Ikaw ba may gawa nito, ha? Ikaw ba? Tarantado ka! Bakit mo ako pinagbibintangan? Tsaka bakit ka naman yung papatayin? Di sana binenta ko na lang para kumita pa ako! Naiinis na umalis yun para umiwas na lamang sa kanyang kapatid. Napansin naman ng kanilang nanay na duguan ang nguso ng kanyang anak na si McCoy. Saan ka pupunta? Anong nangyari sa mukha mo? Hoy, bumalik ka dito! McCoy! Nang pumasok si Andoy, agad naman yung inusisa ng kanyang ina. Ano ba nangyari? Bakit? Nagsuntukan kayo dahil sa lintik ng mga manok na yan? Kapag ako nailis, wala na isang manok ang matitira dyan. Ipakakatay ko lahat yan at ipapagawa kong tinola. Bandang 4:00 ng hapon, nakauwi na si Sheila at nagluto na ng hapunan. Hindi yun umiimik at kahit pa kinakausap nila ay hindi rin nagsasalita. Ang boring mo namang kausap. Ano nangyari sa'yo? Naputulan ka ba ng dila? Agad na kinuha ni Sheila ang kutsilyo at itinutok yon sa mukha ni Laika. Gusto mo bang maranasan kung paano maputulan ng dila? O di kaya naman isama na natin yung leg mo? Para naman katulad ng mga namatay na manok, hindi ka na makatilaok. Bitawan mo yan? Hindi nakakatuwang biro yan, ha? Nakakatawa ka pa ng pagmasdan kapag natatakot. Mas bagay sa'yo. Para kang palakang nasagasaan ng sasakyan sa kalsada.
Nababaliw ka na. Sabi ko na siguradong ikaw ang pumatay sa mga manok dahil hanggang ngayon may tinatago ka pa rin sama ng loob sa aming mag-asawa. Ngumisi lamang si Sheila at iniwanan na si Laika sa kusina. Ni hindi na yon kumain pa ng hapunan. Nagkulong na lamang siya sa kwarto at bumangon bandang 12:00 para maligo at bumalik sa kanyang silid para isagawa ang ritual na itinuro sa kanya ng matanda. Bandang 12:00 ng gabi, habang naliligo, bigla na lamang pumasok si Makoy sa CR na noon ay lasing na lasing. Abot tainga pa ang ngiti noon nang makita ang hubot-hubad na katawan ni Sheila. 12:00 na ng gabi, naliligo ka pa rin? Masyado ka bang nainitan, ha? O baka naman may ginagawa kang milagro dito. Siguro namimiss mo ang kuya ko, no? Alam mo, pwede na makitang tulungan na maibsan ang pangulila mo sa kanya. At alam mo ba na matagal ko na rin namang gusto na mahawakan at angkinin ka? Bitawan mo ako! Hayop ka! Huwag ka nang pumalad, Sheila. Alam ko namang gusto mo rin to Inihampas pa ng malakas ni Makoy ang ulo ni Sheila sa pader, dahilan para dumuguyon at mawalan ng malay. Hinila niya yon patungo sa isang kwarto at doon ipinagpatuloy ang panghahalay sa wala pa ring malay na si Sheila. Sakto namang nagising si Laika at napadaan sa silid at napasilip sa nangyayaring kaganapan doon. Napatakip siya ng bibig at agad na tumungo sa banyo. Nakita niya ang dugo sa pader, ngunit ipinagsawalang bahala niya lamang yon. Kunwari pa napakatinong asawa at talagang kay Makoy pa. Masyadong makate. Naku, hindi imposible na pati si Andoy ay landiin niya rin. Sisiguruhin ko na pagpipiestahan siya ng mga tao rito at magiging isang malaking kahiyan siya. Kapag nagkataon, ipagtatabuyan na siya ni Kuya Ronnie. Kinaumagahan, nagising si Sheila at pilit na inaalala ang mga nangyari. Ngunit nagtataka siya kung bakit wala na ang kanyang sugat. Ngunit naroon pa rin ang bakas ng dugo, pati na rin sa kanyang higaan. Napakuyom siya ng palad at lumabas ng kwarto para hanapin si Makoy. Wala na ni isang gamit noon ang naroon. Wala siyang pinagkwentuhan sa nangyari, ngunit gusto niyang sumabog dala ng matinding galit. Bumalik siya sa silid at doon ay inilabas niya ang kanyang nararamdaman. Makalipas ang ilang araw, marami nang nakaalam at nagkalat na ang balita sa buong palengke. Hanggang sa mahuli niya sa akto si Laika na nakikipagkwentuhan sa isa sa kanilang kapitbahay. Tumigil yon sa pagsasalita nang siya ay makita at napalunuklaway. Sheila? Kanina ka pa ba dyan? Bakit? Hindi ka pa ba tapos sa kwento mo? Gusto ko sanang marinig para naman bukod sa kanila ay may alam din ako. O baka naman gusto mo na ako na lang ang magkwento para naman masabi ko kung ano ba talaga ang totoo. Wala kaming relasyon ni Makoy. Ginahasa niya ako. Narinig mo? Pinagsamantalahan niya ako. Pinagsamantalahan? Sus, hindi ka man lang pumalag tapos sasabihin mo ni-rape ka? Huwag ka na magmalinis. Masyado ka na marumi para lusutan ng pagiging makati at kataksilan mo. Agad namang pumasok sa loob ng bahay ang kausap ni Laika nang makita ang nanlilisik na mata ni Sheila, sabay kinwelyuhan ang kanyang bilas. Aray! Ang sakit! Nagmamadaling umuwi si Sheila at hindi naman makaalis sa kinatatayuan si Laika habang hawak ang kanyang panga. Pagsapit ng gabi, wala pa rin si Andoy kaya naman nakabukas lamang ang pinto ng kwarto ni Laika. Hindi siya mapakali sa higaan, nakaramdam din siya ng labis na pagkauhaw kaya tumungo siya sa kusina. Pagkatapos uminom, pumasok siya sa banyo. Nagulat siya nang makita ang napakaraming palaka.
Napaatrasyon at akmasa ng tatakbo nang bumangga siya kay Sheila na nanlilisik ang mga mata. Natatakot ka? Hindi ba't kauri mo sila? Masyadong maingay kapag natutubigan. Tingnan mo, hindi naman nalalayo ang itsura mo sa palakang to. Huwag mo ilapit sa akin yan. Bitawan mo yan. Ano ba? Pilit na ibinuka ni Sheila ang bibig ni Laika at isinubo ang buhay na palaka. Nguyain mo kung ayaw mo itarak kung kutsilyong ito sa tiyan mo. Nguya! Matapos nguyain at pilit na pinalunok ang palaka ay nawalan ng malay si Laika. Hinila yun ni Sheila papunta sa likod na bahagi. Dinukot ang dila, pati na rin ang mga mata noon, sabay pinutol at tinadtad ng pinong-pino. Pagkatapos ay ipinakain niya yon sa aso. Inihulog niya yon sa balon na noon ay matagal nang natatakpan. Sa wakas, tuluyan ka ng mananahimik, Laika. 4:00 ng madaling araw, pagdating ni Andoy galing sa sugalan ay nakita niya si Sheila nakapapasok lamang sa silid na parabang nagmamadali. Nagulat siya nang pagpasok niya sa kanyang kwarto ay wala doon ang kanyang asawa. Dahil antok na ay nakatulog na ang lalaki sa pag-aakala na nasa banyo lamang si Laika. Makalipas ang ilang oras, paggising ni Andoy ay wala pa rin doon ang kanyang asawa. Nay, alam niyo ba kung nasan si Laika? Aba, malay ko, baka naman nangapit bahay na naman. Anong oras na ba? Wala pang nag-aasikaso. Katukin mo nga si Sheila at hindi pa nalabas. Wala yatang plano magluto ng pagkain at magbukas ng tindahan niya. Ay, si Makoy, hindi mo ba nakita sa sugalang kagabi? Wala naman ho. Hayaan niyo na siya. Hindi na bata yun. Ay, puro kayo sakit sa ulo. Sheila, tulog ka pa ba? Nagsabi ba sa'yo si Laika kung saan siya pupunta? Nagulat na lamang si Andoy nang pagbukas niya ng pinto ay nakita niya ang nakakatakot na mukha ni Sheila na tila ba may kung anong sumapi. Hindi niya rin maipaliwanag ang amoy na nagmumula sa silid noon. Wala na siya. Patay na siya. Ano ba nangyayari sa'yo? Anong patay na? Pinatay ko siya. Pinatay ko ang asawa at anak mo. Hayop ka? Nasaan si Laika? Anong ginawa mo sa kanya? Mapapatay kita! Bigla na lamang tumilapon si Andoy na tila ba may kung anong puwersa na tumulak sa kanya. Nakatulala naman si Aling Gina na hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Sabay nagsara ang pinto ng kwarto ni Sheila habang siya ay humahalakhak. Ano ba nangyayari kay Sheila? Bakit ganun ang itsura niya? Nay, nasan si Laika? Kailangan ko siya mahanap. Anong ginawa ni Sheila sa mag-ina ko? Ha? Samantala, sumuot si Sheila sa ilalim ng kanyang katring higaan habang nakangisi at tumutulo ang laway. Gumagapang at tila tuluyan ng nawawala sa kanyang sarili. Huwag ka nang umiyak, Andoy. Dahil ikaw naman ang isusunod ko. Magsasama rin kayo ng asawa mo. Magbabayad kayong lahat. Papatayin ko kayong lahat. Papatayin ko kayong lahat. Nung mga oras na yun, naalala ni Aling Gina ang isa sa kilala at mahusay na albularyo sa kanilang lugar. Ipinasundo niya yun kay Andoy at habang nag-iisa lamang siya sa bahay, nagtago siya sa kanyang silid at patuloy sa pagdarasal upang maibsan ang takot na kanyang nararamdaman. Bumalik si Andoy kasama ang isang albularyo at agad nilang kinatok ang pinto ni Sheila. Binuksan naman yon ng babae at hinila ang albularyo sa loob ng kanyang kwarto. Diyos ko, huwag mong hayaang tuluyang masakop ng demonyo ang katawan ng babaeng ito. Palayasin niyo ang itim na kapangyarihan na bumabalot sa kanya ngayon din. Huwag kang makikialam.
Hindi mo ako mapapaalis sa katawang ito. Walang makakapigil sa akin. Umalis ka na kung ayaw mong mamatay. Ibinalibag ni Sheila ang matanda palabas ng pintuan, dahilan para lalong matakot si Andoy nung mga sandaling yon. Napakalakas niya. Ibang nilalangan na sa kanyang katawan. May sumasapi sa kanya, kaya siya nagkakaganyan. Mukhang malabo na mabawi natin siya sa dilim. Huli na ang lahat, Andoy. Umalis na lamang kayo dito dahil hindi siya titigil na manakit o hindi kaya naman ay pumatay. Ay, paano ho ang mag-ina ko? Saan ko sila hanapin? Bigyan mo ko ng isang damit ng asawa mo nang malaman natin kung nasaan siya. Agad naman sinunod ni Andoy ang sinabi ng matandang albularyo. Nang maiabot na ang hinihingi noon ay ipinikit niya ang kanyang mga mata habang mahigpit na hawak ang isang bestida. Nagtatakbo palabas ang albularyo na tila ba nanginginig sa takot sa kanyang nasaksihan. Hindi, Laika, patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil hindi ko kayo nagawang iligtas ng anak natin. Kasalanan ko to. Ipag-iiganti ko kayo. Papatayin ko rin siya. Agad na tumungo sa kusina ang lalaki at kinuha ang itak, sabay kinatok ng malakas ang pintuan ni Sheila. Buksan mo to! Hindi ako natatakot sa iyo, demonyo ka! Tatapusin kita! Dahan-dahan na binuksan ng babae ang pintuan at nakangising tinitigan ng masama si Andoy habang tumutulo ang kulay berdeng laway. Akala mo ba kaya mo akong patayin? Isang malaking pagkakamali na kalabanin mo ko. Gusto mo akong patayin gamit ang itak na yan? Pwes, hindi kita bibigyan ng pagkakataon na saktan pa ako o kahit sino man sa inyo. Pare-pareho lang kayo. Pinilipit ni Sheila ang braso ni Andoy at tumilapon ang hawak niyang itak. Nanlulupaypay at humihiyaw sa sobrang sakit na dinampot yun ni Sheila sa sahig. Sabay kinabayuhan at sinakal sa leeg. Bumaon ang mahaba noong kuko sa laman hanggang sa malagutan ng hininga si Andoy. Hinila niya yon sa paa habang sumisipol-sipol pa at inikot-ikot ang kanyang ulo hanggang sa makarating sa balon at inihulog ang katawan ng lalaki na parang isang bagay lamang. Isang masaya at buong pamilya. Yan ang napapala ng mga katulad ninyo. Samantala, sa isang silid habang umiiyak sa labis na takot habang naririnig ang kaluskos ay bigla na lamang nahirapang huminga at nandilim ang paningin ni Aling Gina. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at bahagyang naaninag ang paglapit ni Sheila. Patawarin mo ko. Tama na, Sheila. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit na nararamdaman mo. Tumigil ka! Akong kalabanin mo! Akong tatapos sa buhay mo! Mula sa kanyang likuran, nakaramdam si Sheila ng malakas na hampas ng kahoy, dahilan para mapaluhod yon at tumama sa kanto ng wheelchair ng kanyang biyanan. Anong ginawa mo kay nanay? Hayop ka! Sinasabi ko na nga ba, ikaw ang mambabarang na may gawa sa akin nito. Papatayin kita! Anong ginawa mo kay nanay? Anong ginawa mo sa kanya? Buti naman at bumalik ka na. Dahil hindi na ako mahirapan pang hanapin ka. Gusto mo na rin bang sumunod sa nanay at sa kapatid mo? Anong ginawa mo sa kanila? Oh, bakit parang takot na takot ka ngayon? Nasaan ang tapang mo kanina? O baka naman itong katawan ko pa rin ang pinunta mo dito? Ha? Ito ba? Huwag kang lalapit sa akin. Napakabaho mo. Nakakadiri ka. Nakakadiri? Baka nakakalimutan mo kung gaano mo pinagnasahan ang katawan na to. Bakit hindi mo subukang hawakan? Ayaw mo ba akong hagkan? Lumapit ka, Makoy. Sige na. Hindi. Wag. Nakikita
Nakikita mo ba sarili mo? Isa kang duwag. Wala kang kwenta at higit sa lahat, wala kang utang na loob. Sa kabila ng lahat ng kabutihang ginawa ko sa inyo, anong ginawa nyo? Kaya dapat lang na lahat kayo'y mamatay. Pero hindi dapat basta-bastang mamatay na lang ang tulad mo. Pinandidirihan mo ko ngayon, hindi ba? Mas sisiguruhin ko na mas katatakutan at pandidirihan kanila bago kita tuluyang patayin. Kailangan mo muna magdusa sa lahat ng mga kasalanan mong manyak ka. Tinadyakan pa ni Sheila ang mga paa at ang maselang parte nito ng paulit-ulit hanggang sa magmakaawa yon sa kanya. Bigla na lamang nag-usal ng mga salita si Sheila habang gumagapang sa sahig ang binata na umaasang makakatakas pa ng mga oras na yon sa bingit ng kamatayan. Naramdaman niya ang biglang paggaspang ng kanyang balat at pag-iiba ng kulay noon na tila ba balat ng isang palaka. Magsasalita pa sana siya, ngunit biglang tila umurong ang kanyang dila nang makita ang mas nakakatakot na itsura ni Sheila, na parang gusto na siyang tuluyan ng mga sandaling yun. Mula sa mga oras na ito, mamumuhay ka bilang isang palaka. Pandidirihan ka ng karamihan. Tumakbo ka kung gusto mo, pero hindi mo matatakasan ang kamatayan mo. Takbo! Talon! Pilit na tumatayo ang binata, ngunit hindi niya magawa. Dahil pakiramdam niya ay bali-bali ang buto niya sa paa, gumapang na lamang siya sa sahig palabas habang basang-basa ng kanyang ihi at nanginginig sa takot. Ayaw ko pa mamatay! Tulungan niyo ako! Nang makita ng mga tao ang kalagayan ni Makoy, sa halip na tulungan ay nagtatakbo yon sa takot, ni hindi siya pinakinggan ng mga tao. Adik, nasobrahan na yata. Nabaliw na. Napansin niyo ba? Parang hindi ko nakikita si Sheila. Pati na si Buntis at yung asawa niya. Umalis ba sila? Baka hindi na kinaya yung kahiyan dahil sa, alam mo na kalat na dito sa atin yung relasyon ni Sheila at nung adik na yon. Pero sa tingin ko, imposible namang pumatol din si Sheila. Baka nga sinisiraan lang siya ni Laika eh. Ay, mabuti pa wag na lang tayo makialam at wag na rin natin pag-usapan yun. Lalo na't wala naman tayong alam sa kung ano ba talaga nangyayari sa kanila. Kinaumagahan, nagising si Sheila na noon ay nakahiga sa sahig ng banyo. Basang-basa ang kanyang damit. Napaupo siya at nagtataka sa mga nangyari. Lumabas siya sa banyo at hinanap ang kanyang biyanan. Nagulat siya nang makita yon na wala ng buhay. Naigising! Ano nangyari? Gumising kayo! Ang sakit ng ulo ko. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang tila ba mahaba niyang panaginip. Totoo bang lahat ng yon? Hindi ko magagawa yon. Hindi akong pumatay sa kanila. Hindi. Ilang sandali pa, agad niyang tinungo ang likod na bahagi ng bahay at sinilip ang balon. Nang maaninag ang dugo ang tubig at ang bangkay na naroon ay napaluhod siya at napahagulhol. Wala siyang ibang naisip na paraan kundi balikan ang isa pang bangkay sa loob ng bahay at ihulog din yon sa loob ng balon. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay na noon ay nanginginig sa takot. Tumakbo siya papunta sa kanyang kwarto at nagmamadaling nagbihis, sabay tinungo ang bahay ng matandang tumulong sa kanya. Anong nangyayari? Bakit kailangan kong pumatay? Hindi pa ba malinaw sa iyo ang lahat? Kailangan mong mag-alay ng buhay kapalit ng buhay ng iyong asawa. Nagsisisi ka ba? Buhay mo ang magiging kapalit ng lahat kapag sinuway mo ang ating Panginoon.
Panginoon, anong klaseng Panginoon ang tinutukoy mo? Ngayon ka pa ba ayaw? Malapit na tayong makaganti sa kanila, Sheila. Kapag napatay mo na si McCoy, bibigyan kita ng pagkakataon na makalaya sa kasunduan. Kailangan niya magbayad sa pagpatay niya sa aking pinakamamahal na apo, katulad ng ginawa niya sa iyo. Si Hannah, napakabuti niya. Naging kasintahan siya ni McCoy. Pinagsamantalahan niya ang kahinaan ng aking apo. Maging ako ay nagtiwala sa kanya. Matapos niyang makuha ang gusto niya, walang awa niyang pinatay yun upang maging malaya siya sa krimen na kanyang ginawa. Siya ang totoong demonyo na nararapat pasakitan at patayin. Tinulungan niyo ba talaga ako? O ginamit niyo lamang ako? Tadhana ang nagpasyang pagtagpuin tayo nung araw na yon. Wala kang dapat pagsisihan, Sheila, dahil kung hindi mo ginawa yon, malamang sa mga oras na ito ay patay na ang asawa mo. Paano ko haharapin ang asawa ko pagkatapos kong patayin ang mga kapatid at nanay niya? Niloko mo ako. Ginamit mo lamang ang kahinaan ko para makaganti ka kay McCoy. Hindi totoo yan. Tandaan mo, mula ng gabing umanib ka sa kanya ay wala siyang ibang ginawa kundi protektahan ka. Bakit ka inuusig ng iyong konsyensya? Ni minsan hindi sila naging mabuti sa'yo. Kaya dapat lang yon sa kanila. Ginawa niyo akong mamamatay tao. Ginawa ko lamang kung anong dapat dahil hindi pwedeng mabuhay ka ng talunan at kaawa-awa. Malupit ang mundo, Sheila. Hindi sa lahat ng oras at pagkakataon ay kailangan mo magtiis at lumaban ng patas. Kaya sa huling pagkakataon, kailangan mong tapusin ang misyon mo kung gusto mo pang makalaya at magkaroon ng normal na buhay. Huwag ka mag-alala, matatapos din ang lahat ng ito. Kinagabihan, sa isang luma at maliit na abandonadong bahay, nanginginig sa lamig at nasusuka sa sariling amoy si McCoy dahil sa nabubulok niyang laman. Kulay itim na ang mga yun at walang tigil ang pagtulo ng kulay berdeng likido. Wala ring tigil ang pagpatak ng dugo sa kanyang ilong habang may lumalabas na patay na mga tipaklong at ipis. Mayat maya rin ang pagsuka niya ng dugo na may kasamang maliliit na bato at bubog. Ilang sandali pa, may narinig siyang mga yapak at tunog ng tila ba kung anong hinihilang bagay na kumakaskas sa sahig. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Sheila na noon ay wala na naman sa sariling pag-iisip. Hawak at hinihila ang maso papalapit kay McCoy. Hindi ka pa ba nakukontento sa ginawa mo sa akin? Ano na naman ang gagawin mo, ha? Bakit hindi mo na lang ako patayin kaysa pahirapan mo pa ako? Masyado ka naman nagmamadali. Pero kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Walang awang pinaghahampas ng maso ang pribadong bahagi ng lalaki at ang iba't ibang parte ng katawan, partikular na sa mukha nito hanggang sa mabasag ang bungo ni McCoy at nakalas na ang nabubulok na parte ng kanyang katawan. Binitiwan ni Sheila ang maso at nang makalabas ng bahay, bigla na lamang yun nagliyab matapos mag-usal ng mga Latin na salita ang babae. Bumalik siya sa kanilang bahay at binuksan ang kanilang kalan. Hindi pa yon nakontento, binuhusan niya pa ng gaas hanggang sa sumiklab ang buong bahay.
Bago pa man sumabog ay nakalabas na si Sheila sa loob, nakangisi habang pinagmamasdan ang natutupok na parte ng bahay. Tumungo siya sa may balon at nag-usal ng mga salita, hanggang sa yumanig ang lupa, natuyo ang tubig at naiwan ang mga bangkay. Ilang sandali pa, naglaho ang mga naagnas na bangkay kasabay ng mga salita na patuloy niyang inuusal nung mga sandaling yun. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya sa bahay ng matanda. Muli siyang binihisan ng damit, pinaliguan at hinanda para sa kanyang gagawin sa gabing yon. Habang isinasagawa ang ritual, naghihiyaw sa sakit si Sheila, nakahawak sa kanyang ulo hanggang sa mawalan ng malay. Nagising ang babae na hinihimas ng matanda ang kanyang ulo at pinupunasan ang nagngingilid nitong mga luha. Kailangan ko magsakripisyo para mabuhay ka. Huwag ka mag-alala dahil muli kayo magtatagpo ng iyong pinakamamahal na asawa. Bukas na bukas rin ay kailangan mong magpakalayo-layo upang makapagsimulang muli. Buburahin ko ang masalimuot mong alaala at ang tanging maiiwan lamang ay ang pagmamahal mo sa iyong asawa. Ano po bang ibig niyong sabihin? May malubha kang karamdaman na matagal mo nang iniinda. Hindi magtatagal ay nanakawin ng sakit na yan ang iyong buhay. Ngunit bilang kapalit ng pagbigay mo ng hustisya na matagal ko nang hinihiling, handa akong magsakripisyo para mabuhay ka ng malaya at masaya. 12:00 ng gabi, tinapos ng matanda ang kanyang buhay, matapos niyang isagawa ang kanyang ritual ng pag-aalay ng buhay kapalit ng kahilingan. Sinunod ni Sheila ang bilin ng matanda hanggang sa napadpad siya sa isang liblib na baryo at may nadatnan siyang isang bahay malapit sa dalampasigan. Doon ay namuhay siya ng payapa. Pakiramdam niya ay may kung ano siyang hinihintay sa lugar na yon, hanggang sa tuluyan na siyang walang maalala sa kung sino at ano ang kanyang nakaraan. Samantala, nang umuwi si Ronnie ay hindi siya tumigil sa paghahanap sa kanyang asawa dahil maraming nakapagsabi na buhay yon at nakita pa nila matapos ang pagkasunog ng bahay kung saan inakala ng lahat na natupok sa loob ang pamilya ni Ronnie. Hindi naging madali ngunit pilit na tinanggap niya ang katotohanan yun. At ang nais niya lamang ay muling mahanap at makasama ang kanyang pinakamamahal na asawa. Naku, nung makita ko siya, parang wala sa sarili at palaboy-laboy. Sino ba naman ang di mababaliw sa dami ng pinagdaanan niya? Ay siya, mauna na ako ha. Sana'y mahanap mo pa siya. Makalipas ang 1 taon, malakas ang alon kasabay ang humahagupit na hangin. Sakay ng may katamtamang laki ng bangka ay tinungo ni Ronnie ang isang isla kasama ang isang albularyo. Ay, naku naman, dapat ay hindi na tayo tumuloy. Isang malaking pagkakamali na sumama pa ako sa'yo. Ay, nako. Kumalma lang ho kayo, makakadaong rin ho tayo ng ligtas. Bigla na lamang silang hinampas ng malakas na alon hanggang sa tumaob ang kanilang sinasakyan. Nang mahulog sa dagat, ramdam ng albularyo ang puwersang humihila sa kanyang mga paa, pailalim hanggang sa malunod yon. Masyadong malakas ang kapangyarihan ng nilalang na pumuprotekta sa kanya. Samantala, nagising si Ronnie sa may batuhan sa gilid ng dagat dahil sa malakas na pagtapik sa kanyang muka. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay nakita niya ang isang pamilyar na muka kasabay ng magandang ngiti noon.
Salamat sa Diyos at gising ka na. Masyadong malakas ang alon kagabi. Maswerte ka at hindi ka nalunod. Sumama ka muna sa bahay ko para magamot natin ang mga sugat mo. Napahagulhol na lamang ang lalaki at niyakap ng mahigpit ang babae na noon ay nakaramdam ng tuwa, kahit pa punong-puno ng pagtataka ang kanyang isipan. Tinugunan rin siya ng yakap noon, sabay hinaplos ang kanyang likod. Pakiramdam niya ay matagal niya nang kilala at hindi niya maipaliwanag ang kanyang saya na nararamdaman. Yon! Ang ganda naman ng kwento na yon. Pambawi natin sa absent nung Pasko. Happy New Year po sa lahat! Dahil dyan, meron na naman tayong shout out! Simulan po natin kay Amy Carbonilla, kay Jessica Sobremonte, hi po kay Beth Mercado, kay Belen Malbas, kay Sandralyn Ilustrisimo. Shout out po kay Milrose Galvez, kay Tessie Reyes, kay Esteli TV, kay Chris Alcantara, kay Kai Cercado, kay Leoniza Dean, kay Joseph Junio, kay Medelina. Shout out po kay Winnie Belnas, kay Genevieve Suco, kay Marilor Guevara, Lucy San Jose, Arlene Castro Ramos, hi po kay Resel Galope, kay Vilma Bautista, Charlene Gumansing, Arlen Manzon of Qatar from Julie Ann Kitchen. Hi din po kay Celia Tolentino, kay Rosalie Clemente, kay Sheena Enriquez, Mel Santarita, Febe Ranyada, Susana Liebrera. Hi po kay Margie Banosong, kay Jessica Rojas, Basic Anatomy. Hi din po kay Dimples Yumi, kay Manisan Mamot Mapadtaya, kay Richard Rivera, Rosemary Casonete. Hi po kay Ness, kay Lynn Reyes, Marilyn Orchid, kay Myra Bantayan. Hello po kay Fatima De Vera, kay Joy Yatutab. Hi din po kay Nympha Arcal, kay Helen Gumayaw of Muntinlupa, Poblasyon. Hi din po kay Monica Nieves, Edgardo Fontanilla, kay Nur OFW Riyadh, kay Gay Somodio, kay Annalyn Queriones, May Espiritu. Hi po kay Mona Wara Ibrahim. Shout out sa mabait na ating si Cristina Peru Calapardo. Hi po kay Mercy Grace Yoting, kay Mariza Belda, Robert Ampoy Aguilar, Renelia Sarmiento, at syempre, bawas utang kay Chris Reyes. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng. Happy New Year po sa inyong lahat.